Hello mga beshi. Dahil merienda time na naman, meron na naman tayong panahon magchikahan. Pero hindi pala tayo chichika today kasi ang video natin for today is kung paano ako nakakuha ng 60 days na tourist visa or L visa. So, iisa-isahin ko yung mga documents na sinubmit ko sa Chinese Embassy. Kung ano ba yung mga pinrepare ko. Kasi nag-self-process lang ako at madali lang. Less gastos at hindi ka rin masyadong mai-stress kasi basta complete lang yung documents mo. Walang interview. Basta sinubmit ko lang yung documents ko tapos bumalik na ako nung araw kung kailan ako pinapabalik para kunin yung passport ko. At nagulat nga ako kasi meron nga akong 60 days na visa na na-approve. Nasabi nila is kung tourist ka, hindi ka makakakuha ng 60 days na tourist visa. So, ayan. Number 1 sa listahan is original passport valid for at least 6 months with 2 or more blank visa pages. Kasi doon nila ididikit yung visa mo pag na-approve ka ng visa. Number 2 is photocopy of the information page and extension page if applicable of the passport. Yung kung nasan yung picture ninyo, yung may pangalan nyo, ganyan, passport number nyo, ipa-xerox nyo yon, pati yung sa likod, yung emergency contact person, ganyan. Tapos number 3, one visa application form completed online and signed by hand. Yung visa application form or yung tinatawag na COVA, makikita nyo yung link dun sa website ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Or kaya ilalagay ko na lang yung link dito sa sa comment section. Fill upan nyo yon online, tapos kapag natapos na, i-print ninyo kasi kailangan yung ipasa yung print out nun. And then number 4, a recently taken within 6 months na color passport photo with white background. Punta lang kayo dun sa sa mga photo studio, tapos sabihin nyo lang kung para saan gagamitin yung ID picture na kailangan nyo. Kasi ako nagpunta lang ako sa ano ngang photo studio yun? Clear Image yata yun. Sa Clear Image, tapos sinabi ko lang na gagamitin ko for my Chinese visa application. Tapos yun, alam na nila yung sukat, alam na rin nila kung anong klase o kung paano yung requirement ng Chinese Embassy sa na yon, sa picture na yon na gagamitin ninyo. Tapos, number 5, air ticket booking record, round trip, and itinerary in China. So, kailangan meron kayong round trip na ticket papunta at pabalik. Kasi hahanapin din yan sa I.O. Kino-confirm nila yan dun sa airline kung totoo ba yung binook ninyong ticket. Tapos, yung itinerary kasi, hindi ko na kailangan ng itinerary kasi doon ako magsistay sa bahay ng fiancé ko. Nakalagay kasi yun sa invitation letter. Pati yung proof of hotel reservation, hindi ko na rin yung kailangan. So, ang sinubmit ko ay invitation letter for tourists issued by a relevant unit or individual in China. So, ito yung form ng invitation letter na ginamit ni Habi nung humingi ako sa kanya ng invitation letter. So, ang pinagawa ko sa kanya is dalawa. Yung isa, handwritten niya ng Chinese. Tapos yung isa naman is typewritten naman, in English naman. Kasi yung I.O. naghahanap siya ng English version eh. So, dalawa yung pinagawa ko para safe. Tapos yun, papafill up nyo lang yan sa inyong jowa or fiancé. Yung mga details, nandyan naman. Name niya, tapos date of birth niya, resident, yung ID number niya, address niya sa China kung saan kayo tutuloy, tapos phone number niya, email niya, anong relationship ninyo, lagay niyo fiancé. Tapos yung sa invitee naman, gaya niyan, name ko, sex, tapos Chinese name if any, not applicable, nilagay niya dyan, date of birth ko,
Filipino nationality, yung passport number ko, phone number ko, tsaka email ko. And then purpose of visit, nilagay niya doon is to meet my family and relatives and to spend Chinese New Year. And then nilagay niya na rin na tourism to visit various tourist spots in Fujian province. Ganyan. Tapos date of arrival, since 60 days yung yung gusto kong i-request na visa, bibilangin nyo lang kung kailan nyo gustong pumunta doon, tapos kailan kayo uuwi ng Pilipinas. Bilangin nyo lang yung 60 days. Kung gusto nyo 30 days, bilangin nyo kung ilan yung 30 days na yon, kung ano yung mga dates. I-search nyo na lang sa Google para mas mabilis, di pa kayo magkamali. Tapos, lagay nyo days to stay in China, 60 days yung sa akin, kasi 60 days yung Tapos, invited visit for multiple entries within 1 year, no. Tapos, places to visit in China. Ayun, nilagay ko lang doon kung anong mga lugar. Kung nilagay ni Habi dyan, Fujian province, ganyan. Quanzhou, Xiamen, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, ganyan. Basta kung ano yung mga possible places na pupuntahan namin. Tapos, travel expense paid by, syempre, inviter. Kasi, kailangan ng affidavit of support galing sa inviter. Pero dito sa application ng visa, hindi nyo kailangan mag-submit ng AOS muna. IO ang naghahanap nun. Basta i-check nyo lang yung inviter, okay na yan. Tapos dito, date at saka yung pirma niya. Ang ginawa sa akin ni Habi is, pinirmahan na niya, nilagyan pa niya ng thumb mark. O, di ba? Para at least sa kanila red yung pangpirma nila tsaka thumb mark nila eh. Para at least makita nila na original talaga siya. And then pinascan ko lang yun kay Habi, tapos sinend lang niya sa akin. Yun yung pinasa ko sa Chinese Embassy. Pero yung original niyan ng mga invitation letter is pinadala ni Habi sa akin kasabay nung affidavit of support ko, kasi hahanapin yan sa IO pag alis ninyo. Kailangan nyo palang mag-photocopy ng ID ng fiancé nyo or ng jowa nyo. Ako, ang pinasa ko is passport niya tsaka ID niya. In-attach ko dito sa likod ng invitation letter kasi hahanapin yan dun sa Chinese Embassy. Ito yung additional requirements na hiningi sa akin. Tinanong sa akin kung may trabaho ka ba. Sabi ko, yes po, meron po. Hinanapan ako ng bank certificate with 6 months na bank statements. Ginawa ko is pumunta ako sa bangko. Ang bangko ko na savings ko is BPI. Pumunta ako sa BPI. Sinabi ko lang din sa teller na kailangan ko ng bank certificate para sa aking Chinese visa application. Alam na nila yon, ipiprint nila yon with resibo, wag niyong kakalimutan yung resibo. Tapos yung bank statement naman, pinrint ko lang yung dun sa online banking. Pwede kang mag-request dun ng 6 months na bank statements. I-print mo lang yun, tapos yun na yung i-attach mo sa bank certificate. Magkano ba ang laman ng bangko na requirement nila para sa Chinese tourist visa? Ang minimum requirement is 100,000. So, nasa sa inyo kung sobrahan nyo ng konti. Kagaya ko, sinobrahan ko siya konti. 145,000 yung laman ng bangko ko that time na kumuha ako ng bank certificate. Next is ITR. So, kung may work kayo, kailangan may ITR kayo. So, halimbawa, 2024 na. Ang ITR nyo dapat, ang stamp ng BIR ay 2024. Ang ITR ninyo ay 2023. So, kung halimbawa, nag-apply kayo ng Chinese visa, mga March, April, ganyan na, meron na yung update. Kaya dapat yung bago na ang ipakita nyo, yung 2024 na ang stamp. Pero kung nag-apply kayo ng Chinese visa, siguro mga January or February, hindi pa tapos yung application ng mga ITR niyan, tatanggapin pa nila yung 2023. Tapos dito naman sa Certificate of Employment, kailangan nakalagay dyan yung kailan kayo nag-start sa company, up to present, anong position ninyo sa company, magkano ang monthly salary ninyo. Tapos yung sa akin kasi nilagyan ko din na nag-leave ako for 90 days and expected to resume work ng ganitong date.
Para wala na silang tanong-tanong, hindi na ako hanapan ng form ng leave, 'di ba? So kompleto na siya. If ever naman na wala kayong work, papagawan lang kayo ng explanation letter kung bakit wala kayong ITR. Hindi kayo makapag-provide ng ITR tsaka Certificate of Employment. Kasi ganun yung ginawa ng kaibigan ko, nag-provide lang siya ng letter na nag-explain na wala siyang work ng ilang years na, although meron siyang mga sideline lang, so wala siyang mapaprovide na ITR at Certificate of Employment. Tapos ang bank certificate na pinakita niya ay yun sa fiancé niya. Yun ang ginamit niyang bank certificate. Total, sponsored naman siya. Pero, much better if meron din kayong sariling bank certificate, kahit mga 50,000 lang ang laman. Para makita naman ng Chinese Embassy na kaya nyong i-finance yung sarili nyo if ever na umalis kayo, di ba? In case of emergency, meron kayong pambala, di ba? Yung business registration, certificate, tsaka professional ID or student ID, wala ako niyang sinubmit kasi wala ako niyan. Kung meron kayo, edi much better kasi mas mahigpit yung ties niyo sa Pilipinas at lalong-lalo na sa IO na mako-convince talaga sila na babalik talaga kayo sa Pilipinas kasi may strong ties kayo, may babalikan kayo sa Pilipinas. And then yung previous Chinese visa, kung meron kayo, edi much better. Hindi nyo na kailangang isubmit yung mga nandito sa number 1, yung A, B, C, D, E, F na yan. Hindi nyo na kailangan yan. Photocopy nyo lang yung previous na Chinese visa ninyo. Nakakuha pala ako ng previous Chinese visa ko noong 2020. Kaso lang, dahil nag-lockdown na ang China ng January 25, tapos Feb 8 yung flight ko, hindi na ako tumuloy. Kasi mahirap na, magulo, alam mo yun, mahirap maipit kung saan, ganyan. Kaya nag-decide ako din na lang tumuloy. Sayang lang yung mga gastos, mga hirap. Pero okay lang kasi okay naman, nakaalis din naman ako. Tapos, ang sabi lang ng IO sa akin, although inattach ko yung previous Chinese visa ko, hindi nila i-consider yun kasi hindi ko naman siya nagamit. So, i-consider nila pa rin na first time applicant pa rin ako. Wait, there's more! Ayun, meron akong isang document na sinubmit. Documents pala. Na sinubmit na wala naman dun sa requirement. Ito is natutunan ko lang dun sa isang naging friend ko. Shout out kay Sis Shani Barcelo Chen. Kasi sa kanya ko naman na itong document na to, yung affidavit of witness sa engagement namin ng fiancé ko. So, para lang ma-establish talaga yung tie na talagang fiancé ko siya. Kumbaga parang may evidence ako na fiancé ko siya, di ba? Nagpagawa ako ng affidavit of witness. Kumuha ako ng 2 tao na magpipirma sa affidavit, kaibigan ko, 2 kaibigan namin, kasi kilala talaga nila kami, at alam nila na engaged na kami, alam nila yung about sa relationship namin. Sila yung nagpirma dun sa affidavit of witness. Tapos, inattach ko din yung ID nilang 2, yung government ID nilang 2. Doon, pinanotaryo ko yon. Tapos, nag-attach din pala ako ng mga pictures. Marami mga pictures namin ni Habi, ganyan. Fiancé ko pa siya. Yan, mga pictures namin, kasama family ko, kasama friends namin, mga outing namin, mga ganyan, mga inuman namin, tapos mga picture namin sa bahay. Ayan. Yan yung mga sinubmit kong additional documents na wala naman sa requirements. Pero sinubmit ko dahil sigurista tayo, gusto nating makasiguro. Kasi gusto ko hindi sila mag-doubt na ano mo ba talaga to, ganyan. Kaya siguro hindi na rin ako in-interview kasi lahat ng kailangan nila nandun na. So hindi na nila kailangan magtanong kasi kompleto na yung detalye dun sa mga sinubmit kong documents di ba? Makikita din nila dun sa mga pictures, nandun yung 2 witness ko kasama namin. So yun. Wala nang tanong-tanong, hindi na ako na-interview. Pagbalik ko ng ng Chinese Embassy, para kunin yung passport ko, sabi dun sa magbayad ka muna sa cashier ng 1,050. Yes po, 1,050 lang ang tourist visa. So, nagbayad ako ng 1,050, kinlaim ko yung passport ko, at para akong nanalo sa loto nung nakita ko na
meron akong 60 days na approved na Chinese visa. O, diba? Ganun lang kasimple. So, nasa sa inyo kung susundin yung mga documents na pinrepare ko. Kumbaga, guide nyo lang yun kung gusto nyo mag-self-process. Pwede naman eh. Wala namang masamang mag-try. So, kung may mga tanong kayo, i-message nyo na lang ako. Sasagutin ko yan pag may time. Willing naman akong tumulong sa mga gustong mag-self-process. For free yan na. For free. Shout out pala dun sa aking dalawang sistret din. Nakasama kong nagpuyat-puyat at nag-stress-stress sa pagpe-prepare ng mga documents namin habang kami ay nag-a-apply ng visa hanggang sa pag-alis namin. Ang dami naming share ng mga stress sa buhay. So, shout out kay Sis Linlin tsaka kay Sis May. Yun. So, yun lang. Kung may tanong kayo, message nyo na lang ako at handa akong tumulong sa inyo makakuha ng inyong Chinese visa. Bye-bye!